Kumusta? Kung bago ka pa lang sa mundo ng trading, sigurado akong nakikita mo na yung mga charts na yan, yung mga linyang pataas, pababa. Pero paano ba talaga yan nagiging pera? Well, dito sa ating pagtatalakay, bibigyan natin yan ng linaw. Alamin natin ang dalawang pinakapundamental na konsepto sa trading, ang pips at lot sizes. So tara, simulan na natin. Ito yung tanong na bumababag sa isip ng bawat bagong trader, di ba? Paano ba nagiging actual na kita o talo yung mga paggalaw na nakikita natin sa screen? Ang sagot ay nagsisimula sa pag-intindi sa pinaka-basic na unit of measurement sa buong merkado. At yan ay ang PIP. Ang ibig sabihin niyan ay Price Interest Point. Isipin mo na lang na ito ang lengguwahe ng merkado. Ito yung standard unit natin para bilangin kung gaano kalaki ang itinaas o ibinaba ng isang presyo. Ganun kasimple. Para mas madali nating ma-visualize, isipin mo na ang pip ay parang sentimetro sa isang ruler o kaya parang kilometro sa mapa. Ito yung standard na panukat natin sa distansya ng paggalaw ng presyo. Ngayon, saan mo naman ito makikita? Depende yan sa tinitrade mo. Para sa karamihan ng forex pairs, tulad ng EU or USD, yung pip ay yung pang-apat na numero pagkatapos ng decimal point. Pero kung Japanese yen pairs ang usapan, nasa pangalawang decimal place lang siya. Mahalagang tandaan yan, ha? At may mga special case din tulad ng ginto. Dito, yung paggalaw from say 2000.00 to 2000.10, yan na yung isang pip. Okay? Tandaan nyo yan kasi babalikan natin yan mamaya. Okay, so alam na natin kung paano sukatin ng distansya. Ngayon naman yung susunod na tanong, paano natin binibigyan ng halaga ang bawat paggalaw na yan? Dito na pumapasok ang lot size. Kung ang pips yung distansya ng paggalaw, ang lot size naman ang nagsasabi kung gaano kalaki yung taya mo. Ito ang volume o yung laki ng trade mo. At may tatlong standard sizes, standard, mini, at micro lot. Simple lang yung rule. Habang lumalaki yung lot size mo, lumalaki din ang halaga ng bawat pip. Ibig sabihin, mas malaki ang potential na kita at syempre, mas malaki rin ang potential na talo. Ngayon, pagsamahin natin ang dalawang konseptong to. Dito na natin makikita kung paano ba talaga nagiging pera ang mga pips at lots. At eto na yung formula na kailangan mong tandaan. Napakasimple lang. Kunin mo yung bilang ng pips na ginalaw ng presyo, i-multiply mo sa value ng bawat pip, at yun na, makukuha mo na yung kita o talo mo. Balikan natin yung ginto. Tingnan nyo to. Kung 0.01 lang ang lot size mo, yung isang pip ay 10 cents lang. Pero kung mag-standard lot ka, yung isang pip, $10 na agad yan. Ang laki ng difference, di ba? Okay, mag-example tayo. Let's say, nagsisimula ka pa lang. So, nag-decide ka na sa pinakamaliit na lot size muna yung 0.01 or micro lot. Tapos, sabihin nating tama ang analysis mo. Ang galing! Gumalaw yung presyo ng ginto ng 50 pips pabor sa'yo. So, gamit yung formula natin, 50 pips times 10 cents per pip. Ayan, may $5 ka na. Isang maliit at higit sa lahat, kontroladong kita. Not bad. Okay, level up natin. This time medyo mas confident ka na. Nag-trade ka gamit ang 0.10 lot o yung mini lot. At this time, mas malakas ang naging paggalaw ng market. Umabot ng 100 pips. So, 100 pips at dahil mini lot ang gamit mo, $1 ang halaga ng bawat pip. Ang resulta, $100 na kita. Kitang-kita nyo kung paano pinalaki ng lot size ang resulta, no? Pero, at ito ang malaking pero, tandaan nyo, two-way street yan. Kung gaano kalaki ang potential na kitain, ganun din kalaki ang potential na matalo. At yan ang nagdadala sa atin sa pinaka-importante sa lahat para sa akin, ang paggamit ng kaalamang ito para protektahan ang capital mo. Kasi sa totoo lang, ang pips ang nagdidikta ng lahat. Yung target profit mo, sa pips yan sinusukat. Yung safety net mo o yung stop loss, sa pips din yan. Sa madaling salita, yung buong risk mo, sa pips mo kinokontrol. Ito yung 3-step process ng mga professional traders. Number 1, i-define mo kung ilang pips ang kaya mong ipatalo. Number 2, piliin mo yung lot size mo. And number 3, i-calculate mo. Alamin mo yung eksaktong halaga na nakataya bago ka pa man pumasok sa trade. Walang hulaan. So, kung mag-set ka ng 50 pips stop loss at gagamit ka ng 0.01 lot,
Alam na alam mo, bago mo pa i-click yung buy o sell button, na ang pinakamalaking halaga na posibleng mawala sa'yo sa trade na to ay eksaktong $5. Yan ang ibig sabihin ng trading with control and confidence. Kaya tandaan niyo to, kung hindi mo alam ang pips, hindi mo alam ang iyong risk. Ang pagmaster sa lengguwaheng ito ay hindi lang para sa pagbibilang ng kita. Ang totoo, mas mahalaga ito para sa pagkontrol ng iyong panganib. At yan mga kaibigan, ang tunay na susi para manatili at magtagumpay sa laruan ito.